Itinaboy sa reunion ng lalaki dahil isa lang daw siyang magsasaka. Pero napahiya sila noong malaman na siya pala ang rumenta sa buong venue. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang tagumpay ng isang magsasaka. Salamat dito sa dala mong pagkain para sa akin, ate, ah. Pasasalamat ni Larry sa kanyang ating si Celine. Dinalhan kasi siya nito ng ulam na sinadya pa nitong itabi para talaga sa kanya kagabi. Dahil kaarawan ng asawa niya at naghanda sila ng kaunti. Walang anuman yun, Larry. Marami pa nga dun kaso di ko na dinala dahil mabigat na. Alam mo namang mabigat din tong tiyan ko kaya di na rin ako nagdala ng marami. Kung may pagkakataon ka na makapunta sa bahay, pumunta ka doon at padadalhan kita ng pagkain. Naku, wag na ate. Ayos na po tong dala mo para sa akin. Alam ko naman din kasi na di na rin ako makakapunta sa inyo dahil may trabaho ko sa sakahan. Di ka na din sana nag-abala pa dahil alam naman nating buntis ka. Wala ka pang kasama. 7 buwan na kasi ang tiya ng kanyang ate Celine sa pangalawa nitong anak. At wala pa itong kasama sa pagpunta kay Larry. Siyempre, di ka na nakapunta kagabi kaya natural lang na dadalhan kita ng pagkain dito. Tsaka may sadya din naman ako dyan sa malapit kaya nagpasya na akong puntahan ka na rin. Alam mo may kaunting tampo pa nga ang Kuya Biboy mo sa'yo dahil di ka na naman daw nakapunta. Kaya nga po ate, isa din talaga yan sa mga iniisip ko. Noong nakaraang taon kasi, di rin ako nakapunta nun dahil nga abala ako. Kagabi naman, napagod din po talaga ako kaya hindi na naman daw po ko pwedeng makapunta. Joke lang po, sabi ko po yan sa sarili ko. Pasabi na lang po kay Kuya Biboy ate na pasensya na talaga, babawi na lang po ko sa susunod. O siya, iyon na nga lang ang sasabihin ko Maintindihan ka naman siguro ni Biboy no dahil alam naman niya kung gaano ka kasipag. Sige bunso, aalis na ako Ihatid na kita sa sakayan ate. Wag na, dito ka na lang at baka may importante ka pang gagawin. Ihahatid na po kita ate para masiguro kong ligtas ka. Sobrang init pa naman ang panahon ngayon. O siya, sige ikaw ang bahala. Tara na. Nakangiti namang inalalaya ni Larry ang kapatid na si Celine papunta sa sakayan. Bago makaalis ay marami pa itong ibinilin sa kapatid. Mag-iingat ka dito bunso tsaka kapag may oras ka kahit saglit lang. Bisitahin mo rin ako dun sa bahay. Sige ate, kapag po may oras ako. Asus! Bawas-bawasan mo muna kasi ang kasipagan mo bunso para di na rin ako magtampo sa'yo. Pabiru pa nitong hirit sa kapatid. Oo na po. Dadalaw na po ako dun paminsan-minsan. Mag-ingat ka ate. Nakangiti niyang tugon sabay kaway. Hinintay niya munang makalayo ang kapatid. Saka niya napagpasyahang bumalik sa bahay para kumain ng pananghalian. 3:00 na ng hapon pero hindi pa siya nanananghalian sa kadahilan ng masyado siyang abala sa sakahan at minsay ang kanyang almusal at tanghalian ay isang kainan na lamang niya. Maaga kasi siyang umaalis sa kanyang bahay dahil gusto niyang maagang natatapos ang kanyang trabaho. Pero kahit gaano pa siya kaaga gumayak ay naabutan pa rin siya ng tanghali at minsan pa'y nakakalimutan na rin ang kumain. Nakalakahan na din kasi ni Larry ang pagsasaka. Dahil magmula pa man noon ay ito na ang pinagkukunan nila ng pagkain. Kaya nang mamatay ang kanyang mga magulang at ipamana ng mga ito sa kanila ng kanyang ate Celine ang sakahan ay siya na ang namahala. Sila naman kasi talaga ang may-ari ng lupaing pinagsasakahan niya. Pero hinayaan na lamang siya ng kanyang ate na siya na ang mamahala dahil may asawa na din ito. Hindi naman niya ito magawang ibenta dahil ang sakahan lamang ang bukod tanging iniwan sa kanila ng namayapa niyang mga magulang. Hindi rin nakapagtapos ng sekundarya si Larry dahil nasa 2nd year pa lamang siya noon nang mamatay ang kanyang ama. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang huminto sa pag-aaral para tulungan ang ina sa kanilang pagkain sa araw-araw.
Larry! Palapit na siya sa bahay nang marinig niyang pagtawag sa kanya ng kaibigang si Lou kasama ang isa pa niyang kaibigan na si Francis. Tulad niya ay hindi na rin nag-aaral ang mga ito. At kanya-kanya din ng racket para kumita ng pera. Oh Lou, Francis, anong ginagawa niyo dito? Panimulaan niyang tanong sa dalawa. Wala, naisip ka lang namin puntahan dahil may pupuntahan kami ni Lou eh. Sama ka ba? Sumama ka na Larry. Tapos ka na naman sa sakahan, di ba? Pagsegunda naman ni Francis. Naku, gustuhin ko man kaso di pwede. Babalik pa kasi ako mamayang 4:00 sa sakahan. Ano ba naman yan? Dinaig mo pang may pamilyang binubuhay eh. Bakit? May pamilyang binubuhay lang ba talagang may karapatang kumayod at magsipag? Tsaka ginagawa ko rin to dahil gusto kong makita nila nanay at tatay na inaalagaan ko ang iniwan nila sa amin. Ni Ate Celine. Naiintindihan ka naman namin eh, pero pangako, saglit lang talaga tayo at pagkatapos nun, uwi na agad. Saan ba kasi tayo pupunta? Basta, sige na, magbihis ka na. Hindi pa nga ako nanananghalian eh, kakain na muna ako. O sige, bilisan mo ah, doon na kami sa labas maghihintay. Bilisan mo. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Larry. Dahil kahit ano pa man ang irason niya sa mga kaibigan ay tila bingi ang mga ito. Kaya sa huli, binilisan na lamang niyang pagkain. Nagbihis saka umalis kasama si Lou at Francis. Pumunta sila sa isang kamag-anak ni Francis dahil may nagdiriwang ng kaarawan doon. Natuwa naman si Larry at nakaramdam din ng kaunting inggit dahil kung gaano sila ka-welcome sa bahay ng kamag-anak ng kanyang kaibigan ang siyang kabaliktaran naman sa kanya. Francis, iho, samahan mo ang mga kaibigan mo doon ah. Kumuha pa kayo ng pagkain sa loob. Nakangiting wika ng tiyahin ni Francis. Sige po tiya, babalik po kami doon. Tumango naman ang ginang at agad bumalik sa loob. O Larry, ubusin mo na yung pagkain mo dahil sabi ni tiya, bumalik pa daw tayo doon. Nalimutan mo yata ang kakakain ko pa lang eh. Kung sana'y sinabi mong kain na ng pupuntahan natin eh, di sana di na lang ako sumama. O kaya di na lang muna ako kumain. Ito naman oh, subukan mo lang. Pero alam mo Francis, ang swerte mo sa mga kamag-anak mo no. Kahit tambay ka at di nakapagtapos na katulad ko, pamilya pa rin ang tingin nila sa'yo. Bakit? Iniisip mo pa rin ba ang mga matapobre mong mga kamag-anak? Huwag mo nang pansinin yun. Wala naman silang ambag sa buhay mo eh. Alam mo, naisip ko, bakit kaya sila ganun no? Eh hindi naman sila mga bilyonaryo pero kung makaasta, parang kung sino eh. Tsaka marangal naman ang pagiging magsasaka. Alam mo kasi Francis, ganito kasi yan. Kapag mahirap ka, di ka nila kilala. Pero kapag mapera ka, magpapaunahan pa sila sa pagbati sa'yo tuwing reunion. Si Lou naman ang nagsalita. Maski si Larry ay iyon din ang naisip. Kung bakit patuloy pa rin silang inaapakan ng mga tao kahit marangal naman ang pagiging isang magsasaka. Pero kahit na ganoon pa man ay nagpatuloy pa rin sa kanyang buhay si Larry. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsisikap. Nagpapasalamat naman siya sa kanyang Ate Celine. Dahil hindi din talaga siya nito pinapabayaan at kapag walang-wala siya ay eto lagi ang nalalapitan niya. Dumaan pa ang ilang buwan ay ganoon pa rin ang takbo ng buhay ni Larry. Nanganak na rin ang kanyang Ate Celine. Pero 2 beses lamang siyang nakadalaw sa kadahilan ng abala din siya sa pagkayod. Para sa kanyang pang-araw-araw. Hanggat maaari kasi ay ayaw din niyang iasa sa kapatid ng lahat kaya nagsisipag talaga siya. Isang araw habang nasa palengke si Larry para mabili sana ng uulamin ay narinig niya ang ilan sa mga tindera at customer na naroon na nag-uusap. Ay nako, oo nga eh. Kaya kailangan pa namin pumunta ng bayan para makabili ng bigas. Paano laging ubusan dyan kina Aling Lilay? Isang sakong bigas lamang kasi ang kinukuha niya buwan-buwan para itinda. Sayang naman ang pamasahe papunta doon. Kaya nga nung isang araw, sinabihan ko si Lilay na kumuha na ng marami para matinda niya. Dahil maraming bumibili dito. Kako, pag-iisipan pa daw niya.
Sa mga narinig ay doon na nauwi ang binata sa isang pagpapasya. At iyon ay ang magtayo ng bigasan sa kalapit nilang palengke para kahit papaano ay may pagkakakitaan siya. Una niyang sinabi sa kaibigang sina Lou at Francis ang kanyang plano, na agad naman nilang tinanguan. Magandang ideya yan, Larry. Sayang naman din kasi ang lupain at sakahan nyo kung di nyo mapagkakakitaan, di ba? Wika ni Lou. Sakto, Larry. At wala namang ibang nagtitinda ng bigas dito sa bahay natin kundi si Aling Lilay lang. At nauubos pa agad kaya pagkakataon mo na to. Si Francis naman ang nagsalita. Pero teka, hindi ba't mangangailangan ka din ng malaking halaga ng pera niyan para masimulan ang plano mo? Paano mo naman gagawin yun, Larry? At saan ka hihiram ng pera? Wala namang ibang naiisip si Larry ng mga sandaling iyon kundi ang kanyang ate Celine lang. Hindi niya man kasi talaga maaasahan ng iba niyang mga kamag-anak dahil minamaliit siya ng mga ito. Tiyak din niya na kung hihiram siya ng pera sa mga ito ay pagtatawanan lang siya at lalaitin. Kay ate Celine, kaunting pera lang ang hihiramin ko. At sa amin naman ang sakahan Pera lang para sa pwesto. At pwede ko namang hulug-hulugan yun buwan-buwan at syempre sa mga materials na din nakakailanganin para makapagpagawa ako ng maliit na bigasan. Maliit lang? Lakihan mo na, sulitin mo na. Francis, darating din ako dyan. Ngayon kasi na magsisimula pa lang naman ako, kailangan ko na munang dahan-dahanin dahil ang pagninegosyo ay isang malaking sugal. Hindi ko rin alam kung bebenta ba ako o baka malugi ako. Hindi ka malulugi dyan, Larry, dahil bigasan yan Basta wag mo kaming kalimutan ni Lou. Handa kaming tumulong sa'yo kapag kailangan mo na talaga ang tulong namin. Kaya naman, di na rin nag-aksaya pa ng oras si Larry at pinuntahan na ang kanyang ate Celine sa bahay nito sa bayan. Himala nagawi ka dito. Sige, hulaan ko. May kailangan ka, no? Natatawa pang wika ni Celine dahil kilalang kilala niya na ang kapatid at alam niyang hindi ito basta-bastang dadalaw sa kanya nang walang kailangan. Bakit? Hindi ba pwedeng dumalaw lang ako dahil gusto kitang makita, ate? Tsaka yung mga pamangkin ko rin gusto kong makita. Asus! Dinadaan mo pa ako sa ganyan. Akala mo siguro sasakay ako dyan. Tulog ang mga pamangkin mo at tayo lang nandito kaya sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Huminga naman muna ng sobrang lalim si Harry. At humugot ng lakas ng loob para sabihin sa kanyang ate Celine ang rason kung bakit siya naroon. Ang totoo niyan, ate, nahiya lang talaga ako Lalo na't malaki din ang nagastos niyo ni Kuya Biboy sa panganganak mo nun. Kaya lang wala na kasi talaga akong ibang malalapitan, ate. Ikaw lang talaga ang makakatulong sa akin. Teka nga, bunso. Pera ba yan? Oo, ate. O, sige, magkano ba? May 2,000 akong extra dyan. Wala pa kasing sahod ng Kuya Biboy mo. May pera na rin naman akong naitabi. Para sa mga pamangkin mo, kaya hanggang 2,000 lang ang maibibigay ko sa'yo ngayon, bunso. Teka, kukunin ko. Ate, hindi 2,000. Hindi? Bakit? Magkano bang kailangan mo? Kasi ate, naisip ko kasing humiram sa'yo ng pera para sana sa plano kong pagpapatayo ng bigasan sa kalapit na palengke doon sa atin. Kitang-kita pa ni Larry ang panlalaki ng 2 mata ni Celine na halatang gulat na gulat rin sa narinig. Ano ka mo? Bigasan? Oo, ate. Sayang naman din kasi ang lupain at sakahan natin kung di tayo makakagawa ng paraan para pagkakitaan yun. Teka lang, bunso, at medyo nagulat din ako sa sinabi mo ngayon Bakit ka ba umabot sa ideyang yan? Sigurado ka ba dyan? Oo, naisip ko na yung mabuti, ate, at sigurado na po ko. Hindi ko man po alam kung magtatagumpay ba ako pero gusto ko pa rin pong subukan. Sige, pero wala akong ibang pera dito, bunso May pera kami sa bangko ng Kuya Biboy mo. Pero kailangan ko pa muna itong ipaalam sa kanya dahil syempre, siyang naghahanap buhay sa amin. Makakahintay ka ba? Hintayin na lang muna nating umuwi ang Kuya Biboy mo para makahiram ka, ha? Sige, ate, wala pong problema. Salamat po talaga, ha? Nakakahiyaman pero wala na kasi talaga akong ibang malalapitan bukod sa iyo
Mamaya ka na magpasalamat, bunso, kapag naibigay na namin ng Kuya Biboy mong perang gusto mong hiramin. Pero gusto kong malaman mo na suportado kita. At napabilib ako dyan sa ideya mo. Kung sa bagay, hindi naman talaga nalulugi ang bigasan eh. Tsaka sa sipag mong yan, sigurado akong magtatagumpay ka. Kapatid kita, kilala kita, kaya alam ko na kaya mo. Ngiti niya dito. Ngumiti na rin siya dahil malaking epekto para sa kanyang sinabi ng kapatid para mas lalo niyang pagbutihan. Nagkwentuhan pa sila ng kanyang ate Celine at nagawa pa niyang makipaglaro sa kanyang mga pamangkin habang hinihintay ang pag-uwi ni Biboy. Alas 5 ng hapon nang makauwi si Biboy. At maski ito ay gulat na gulat din dahil nakita niya si Larry na dumalaw. Himala at dito ka. Nakangiti nitong wika. Naku mahal, may kailangan daw siya. Kailangan? Bakit? Anong kailangan mo? Kuya Biboy, pasensya na talaga ha. Nahihiyaman ako pero wala na kasi talaga akong ibang malapitan eh. Kailangan ko kasi talaga ng mahiraman para sa plano ko po sanang magrenta ng pwesto sa palengke. Magrerenta ka ng pwesto sa palengke? Bakit? Napag-isip-isip ko po kasi na magtayo ng bigasan doon para na rin po magamit kong sakahan namin at mapagkakitaan po, Kuya Biboy. Aba, gandang ideya yan, Larry ah. Buti at naisip mo yan. Oo nga naman, sayang naman din kasi ang naiwan ng mga magulang mo sa inyo ng ate mo. Pero magrerenta ka? Malaki ang babayaran mo yan buwan-buwan. Magrerenta na po muna ako ngayon, Kuya Biboy, dahil hindi ko pa naman po sigurado kung bibenta pa tong negosyo ko. Pero susubukan ko pa rin po, Kuya. O sige, alam ko namang hindi mo gagamitin sa walang kabuluhan ng perang kinakailangan mo eh. Magkano bang kailangan mo? Doon na nga nila napag-usapan kung magkano ang hinihiram ni Larry kay Biboy. May mga naging suwesyon din ito para sa plano ng binata sa ipapatayo niyang negosyo. Kaya malugod na tinanggap ni Larry ang lahat ng suwesyon nito sa kanya. Di nagtagal ay tuluyan na nga siyang nakapagpatayo ng maliit na tindahan ng mga bigas. Nakasuporta naman lagi sa kanyang ate Celine at ang asawa nitong si Biboy kaya doon palang alam ni Larry na hindi siya nag-iisa. At isang buwan lamang ang lumipas ay tuluyan nang nabawi ni Larry ang perang hiniram niya sa kanyang ate Celine at Kuya Biboy. Di na rin niya pinatagal pa at pinuntahan na ang mga ito sa bahay nila at ibinalik na ang hiniram niyang pera kasama na ang interes niyon. Naks, nung huling punta namin dun talagang may bentang negosyo mo ah. Nakangiting wika pa ni Biboy. Sa awa po ng Diyos, Kuya, mabenta nga po. Di ko nga po akalain na sa isang subok ko lang talagang kakapitan ako agad ng swerte. Alam mo, Larry, hindi yun swerte kundi dahil na rin sa sipag mo, sa tiyaga at sa diskarte mo mismo. Nagbungang lahat ng paghihirap mo. Oo nga po. Salamat po talaga, Kuya Biboy ha. Hindi naman po ito magiging posible kung hindi po dahil sa inyo at sa suporta nyo. Pinahiram niyo po ako ng pera. Kaya po ako nakapagpatayo ng bigasan. Nakapagpasalamat ka na noon kaya ayos na yun. Pero teka, dahil napag-usapan na rin naman natin ng pera, gusto kong itanong kung bakit sobra tong perang binalik mo. Kasama na po dyan ang interes, Kuya. Interes? May sinabi ba akong interes sa'yo nung hiniram mo to sa akin? Wala po, pero itago mo na yan. Sabay abot sa pera pabalik kay Larry. Pamilya tayo dito. Kapatid ka ng asawa ko kaya kapatid na rin kita. Di ka na iba sa akin, Larry, at sa nakalipas na ilang taon, nakilala ko ng isang katulad mo na dapat hangaan. Minamaliit ka man ng iba niyong kamag-anak, pero kaming mga lubos na nakakakilala sa'yo ay labis kang ipinagmamalaki. Tsaka ang totoo niyan, napag-usapan na rin namin ng ate Celine mo na huwag nang kukunin ng perang na ipahiram namin sa'yo. Bigay na sana namin to sa'yo pero mapilit ka eh. Ay naku, kailangan nyo rin po yan para sa mga pamangkin ko, Kuya Biboy. Tsaka maayos naman na po ako ngayon. Medyo nakakaipon na rin po kahit papaano. O sige, tatanggapin ko to pero ang interest di ko tatanggapin. Ikaw talaga. Natawa na lamang si Larry at hindi na lamang pinilit pa si Biboy na tanggapin iyon.
Sa pagdaan pa ng ilang buwan ay hindi natigil ang paglago ng negosyo ni Larry, kaya doon na rin niya naisip na palakihin ang kanyang tindahan at maghanap na rin ng taong makakatulong sa kanya sa pagsasaka sa mga bigas na kanyang ibebenta. Doon niya naalala ang dalawang kaibigang sina Lou at Francis, kaya pinuntahan niya ang mga ito at sinabi ang pakay niya. Ikaw lang naman talagang hinihintay namin, Larry, pero hindi rin namin inaasahan na mapapaaga. Kaya nga maski ako hindi rin makapaniwala. Pero dahil ngayon ko na kailangan ng mga tulong nyo, handa naman na ba kayong tulungan ako? Oo naman, sabay pang wika ni Lou at Francis. Nakangiti naman si Larry, dahil simula noon magpahanggang ngayon ay nasa likod pa rin niya ang mga kaibigan. Pero Larry, eto suwesyon ko lang ha. Di ka ba magdadagdag ng paninda tulad ng itlog, mantika, o iba pang mga unang pangangailangan ng mga tao para naman masulit ang renta mo sa pwesto mo? Pwede din, kaya lang, kailangan natin ng supplier para dyan para linggo-linggo ay may nagdi-deliver sa tindahan. Ako na ang bahala dyan, Larry. May kakilala ako at mura lang ang mga benta niya. Pupuntahan ko siya agad. At ipapakilala ko sa'yo para makapag-usap kayo ng personal. Talaga? Sige, salamat Lou at Francis ha. Walang anuman yan, Larry. Para saan pat naging magkaibigan tayo ng matagal na panahon kung di natin maaasahan ng isa't isa, di ba? Sabi naman namin sa'yo, di ba, nandito lang kami lagi sa likod mo. Kung ano man ang mangyari. Tama si Francis, Larry. Di ka man kayang kilalanin at tanggapin ng mga kamag-anak mo, kami, tanggap ka namin. Nakangiti namang wika ni Lou. Naantig naman ang puso ni Larry dahil hindi niya alam kung anong ginawa niya para magkaroon siya ng mga kaibigan na handa siyang samahan sa kahit saang daan man siya pupunta. Di naman nabigo si Larry dahil nakakita nga siya ng supplier na mura lang ang benta ng mga paninda nito sa kanya. Kaya kahit papaano ay nadagdagan ang kanyang paninda. Sa tulong na rin ng mga kaibigan niyang sina Lou at Francis sa pagsasaka para sa paninda niyang bigas, ay nagawa niyang maging posible ang lahat. Makalipas ang 1 taon, ay tuwang-tuwa ang ate niya dahil sa magandang buhay na natatamasa niya ngayon. Ibinalik rin ni Larry ang kabutihan ng kanyang ate Celine at ng asawa nitong si Biboy, dahil kung noon ay siya ang inaabutan nito ng pera, ngayon ay siya naman ang nag-aabot dito ng pera. Nung una ay ayaw pa sanang tanggapin ng kanyang ate ang perang binibigay niya. Pero dahil mapilit siya ay wala na rin itong nagawa pa. Sa kanyang negosyong pagmamayari ay nagawa niyang makapag-ipon hanggang sa makabili siya ng truck para sa kanyang ginagamit sa negosyo niya. Bukod doon na ipagawa na rin niya ang kanyang bahay na kung noon ay isang maliit na kubo lang. Ngayon ay sementado na lahat at sobrang ganda na. Di rin nagtagal ay nakabili siya muli ng kotse na siyang ginagamit niya na sa araw-araw na biyahe niya. At kasabay ng pag-unlad niya ay dala-dala niya ang dalawa niyang kaibigan na ni minsan ay di nawala sa kanyang tabi, sa hirap man o ginhawa. Kaya kung gaano kaganda ang buhay ni Larry ngayon, ay ganoon din ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Isang hapon, pag-uwi ni Larry sa bahay niya ay bahagya pa siyang nagulat nang makita niya ang kanyang ate Celine na nasa labas ng gate na para bang hinihintay talaga siya. Ate! Panimula niya at agad itong niyakap. Oh, kaya pala walang nagbubukas ng gate dahil nasa labas ka pa pala. Maaga po akong nagsara ngayon ate dahil may pupuntan daw po ang mga kaibigan ko tsaka medyo masakit din po ang ulo ko. Ganun ba? Wala ka naman bang lagnat? Wala naman po ate, masakit lang po talaga ang ulo ko. Tara na po muna sa loob. Binuksan ni Larry ang gate at sabay na silang pumasok sa loob. Maupo ka muna dyan ate, kukuha lang kita ng makakain. Naku bunso, wag na. Di na rin naman ako magtatagal Sigurado ka ate? Kanina ka pa ba dun sa labas? Hindi naman masyadong matagal bunso. Akala ko talaga nandito ka Di na rin kita natawagan dahil hindi ko nadala ang cellphone ko. Nasaan po ang mga pamangkin ko ate? Sana dinala mo sila dito. Hindi ko na dinala dahil magdidilim na rin ang paligid. Tsaka nandoon naman ang mama ni Biboy.
dahil dumalaw kaya nagkaroon ako ng oras para makapunta dito. Nga pala bunso, bakit di ka kumuha ng kasambahay mo dito? Nang sa gayon ay di ka masyadong napapagod. Pag uwi mo kasi galing trabaho, ikaw pa mismo maghahanda ng pagkain mo. Ayos lang po ate, kaya ko naman po tsaka di rin naman po ako sanay na may nagsisilbi sa akin. Ano ka ba? Kailangan mo yun. Lalo na't maaga kang umaalis. At hapon ka na nakakauwi. Gusto mo bang ako ang maghanap ng kasambahay para sa'yo? Nakakahiya naman po ate, tsaka wag na po talaga. Kaya ko naman po. Kapag di na po kaya, saka ako nang sasabihin sa'yo ate. O sige, basta magsabi ka. Marami naman akong kakilala dyan eh. Maiba pala tayo bunso. Ang totoo, pumarito ko dahil may pakay din talaga ako sa'yo. Sa susunod na buwan kasi may family reunion tayo. Talaga? Maganda yan ate para magkita-kita naman tayo at magkamustahan. Mababakas ang saya at excitement sa boses ni Larry. Pero agad din iyong napawi nang makita niyang nakatingin lang sa kanya ang ate Celine. Sige, hulaan ko. Ikaw na naman ang imbitado no? At ako hindi. Bunso, ang imbitasyon na natanggap ko ay para na sa ating dalawa. At gusto kong pumunta ka, pupunta tayo. Pupunta naman talaga ako ate. Alam mo naman na kahit grabe ang naranasan kong pangmamaliit sa kanila noon, di ko pa rin magawang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Pamilya ko pa rin ng mga yun. Pamilya pa rin natin. Ngiti ni Larry sa kapatid. O sige, magsasabay na tayo doon. Sasama po ba si Kuya Biboy niyan ate? Oo, kapag nasaktuhang bakante ang oras niyan. Sasama yun tiyak. Basta bunso sa susunod na buwan tatawagan na lang din kita. Nang makita ni Larry na tatayo na sana si Celine ay doon na siya muling nagsalita. Teka ate, alis ka na? Oo, maggagabi na rin at baka hinahanap na ako ng mga pamangkin mo. Iyakin pa naman ang mga yun. Teka ate, hintayin mo ako dyan. Naguguluhan man ay tumango na lamang si Celine at hinintay ang kapatid. Ilang sandali pa ay bumaba na nga ito at may inabot na pera. Nanlaki pa ang dalawang mata ni Celine dahil napakalaking halaga nun. Bunso, ano to? Para saan to? Reunion natin sa susunod na buwan, diba? Gusto kong magrenta tayo ng resort para doon maganap ang reunion ate. Gagawin mo yun? Oo, minsan lang sa ilang taon tayo nagkakasama lahat dahil may kanya-kanya na rin tayong buhay. Kaya gusto kong sulitin ang buong araw na iyon. Ikaw na ang bahalang maghanap ng resort na pwede nating marentahan ate Kapag naman kulang ang perang binigay ko, tawagan mo lang ako. Bunso, wag na. Di mo naman kailangan gawin to Di nga kailangan. Pero gusto ko lang talagang maging memorable ang family reunion natin. Kaya sige na po, pumayag na po kayo. Napangiti naman si Celine at nanggigilid ang mga luhang niyakap ang kapatid. Sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi tanggapin ang pera. At maghanap ng magandang resort na pwede nilang rentahan para sa paparating nilang family reunion. Nang sabihin naman din ng binata ang ginawa niya sa kanyang mga kaibigan, ay doon na napailing ang mga ito. Sana, ipinaalam mo sa kanila na ikaw ang magrerenta ng venue, Larry, para manahimik na sila tumigil sa pangmamaliit sa'yo. Saad ni Lou. Tama si Lou. Bakit mo pa ba naising makasala dyan? Noon pa man, hindi ka na nila tinuring na pamilya, diba? Saksi kami kung gaano ka kainapak-apakan ng mga hilaw mong kamag-anak. Pagsegunda naman ni Francis. Hindi naman ako madamdaming tao. Tsaka matagal na panahon na din magmula nung huling mag-cross sa mga landas namin. Sa tagal niyon, baka maayos na ang pakikitungo nila ngayon sa akin. Baka? Ibig sabihin, di ka rin sigurado? Huwag ka nang pumunta doon. Baka kasi pag nalaman nilang mapera ka na, saka ka lang nila tanggapin. Inaamin ni Larry na may punto din ang kanyang mga kaibigan. Hindi naman niya masisi ang mga ito dahil alam niyang nagmamalasakit lang ang mga ito sa kanya, lalo pat sila ang nakakaalam kung anong klaseng pagtrato ang ginawa nila kay Larry. Pero sa kabila niyon, ayaw pa rin ng binata na gawing issue ang kung ano man ang nangyari noon dahil matagal niya nang nakalimutan iyon. Mabilis lumipas ang mga araw at dumating na nga ang araw ng family reunion nila.
Ang kanyang ate Celine sa tulong na rin ng iba niyang dalagang pinsan ang abala sa pagprepara. Tanging update na lang ang laging sinasabi ni Celine kay Larry dahil abala din talaga siya sa kanyang negosyo. Tanghalian, magkikita-kita at magtitipon ang lahat sa resort bago kaya mag-alas 10 ay nagpaalam na si Larry sa mga kaibigan at ipinagkatiwala na muna sa mga ito ang kanyang tindahan. Sakay ang kanyang sasakyan ay agad niyang tinawagan ang kapatid na si Celine. Ate, sasama ba si Kuya B-Boy dahil kung hindi susunduin ko na kayo dyan sa bahay? Dumiretso ka na lang dun, Bunso, at sasama naman ang Kuya B-Boy mo. Paalis na rin kami, baka nga mauna pa kami sa'yo eh. Sige ate, makikita na lang po tayo doon. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Ikaw din, Bunso. Nakangiting nagmaneho si Larry papunta sa resort at ilang minuto lang ay lumipas ay nakarating na nga siya. Ipinarada niya ang sasakyan sa labas ng resort at masayang pumasok doon. Nakita niya naman agad ang iilan sa kanyang mga kamag-anak at nang makalapit na nga siya sa mga ito, ay doon niya na nakita at gulat na mukha nito. Larry, anong ginagawa mo dito? Singhal ng isa niyang tiyahin na noon pa man ay labis ng pang-aapak sa kanya. Family reunion po ito, tiya, hindi ba? Tsaka imbitado naman po ko eh. Anong imbitado? Nagpapatawa ka ba? Sa pagkakaalam ko sa Celine lang imbitado at pamilya niya. Pero hindi ka kasali doon. Nandito kaming lahat para magsaya ha, kaya wag na wag mong sisira ng espesyal na araw na to. Pero tiya, wala naman po akong ginagawang mali eh. Yang pagpunta mo pa lang dito, maling-mali na. Umalis ka na rito dahil bukod sa hindi ka imbitado, hindi rin namin kayang makasama ang isang magsasakang katulad mo. Parang sinaksak ang puso ni Larry sa mga narinig. Ang buong akala niya ay hindi na iyon ang maririnig mula sa kanyang mga kamag-anak. Pero narinig pa rin pala niya at dinoble pa ang sakit niyon ngayon. Umalis ka na! Wika pa muli ng tiyahin. Wala na ring nagawa pa si Larry kundi ang umalis sa lugar. Masakit man na hindi pa rin pala siya tanggap ng sariling kamag-anak. Pero hinayaan niya na lamang. Samantalang si Celine naman, pagdating sa resort ay iginala niya agad ang paningin sa paligid. Iisa lang naman ang hinahanap ng kanyang mga mata. Walang iba kundi ang kapatid niyang si Larry. Pero hindi niya makita. Mahal, nandito na ba si Larry? Tanong ni B-Boy sa kanya nang makalapit ito matapos iparada ang kanilang sasakyan. Wala pa eh. Subukan kong tawagan mamaya at baka nasa biyahe pa yun. Talaga? May narinig akong usap-usapan nila doon na umalis daw si Larry. Umalis? Ibig sabihin, nagpunta na si Larry dito? Hindi ko rin alam, mahal. Baka nagkasalisilang din tayo. Bantayin mo muna ang anak natin at magtatanong ako sa kanila. Iyon na nga muna ang ginawa nila. Nilapitan niyang tiyahin niya at agad nagtanong. Tiya, Celine, nandito ka na pala. Kasama mo ba ang pamilya mo? Opo, itatanong ko lang po sana kung dumating na dito ang kapatid mo. Si Larry? Ikaw bang nag-imbita doon? Opo, family reunion naman po to, diba? Oo, at hindi kasali doon ang kapatid mo. Ikaw at ang pamilya mo lang imbitado si Celine. At hindi kasali doon si Larry. Pero kapatid ko po siya, anak din siya ni nanay at tatay. Pamilya po siya. Pamilya na mas piniling maging mahirap? Hindi ko kakayaning makasama ang kapatid mo dito. Ang dami niyang pwedeng gawin pero mas pinili niyang maging isang pobreng magsasaka lamang. Siya ang malaking kahihiyan sa pamilya natin. Kahihiyan? Talaga po ba, tiya? Alam mo, noon ko pa tinitiis ang lahat ng pang-insulto niyo sa kapatid ko. At tiyak ko na kung gaano man ako nasasaktan sa trato niyo sa kanya, mas nasasaktan siya. Grabe na po kayo, tiya. Kung hindi ba ako nakapangasawa ng may magandang trabaho at di umayos ang buhay namin, itatrato niyo rin ba ako ng maayos? Dahil sa tingin ko po ay hindi. Na nakabase lang ang maganda niyong pakikitungo sa yaman at estado ng isang tao. Buti pa nga sigurang ibang tao tanggap ang kapatid ko. Kahit hindi nila kadugo. Pero ikaw? Kayo? Pera na lang ba talagang basihan ng lahat ngayon? Kung wala kang pera, di ka importante.
Di ka ituturing na pamilya? Ganun po ba yun? Mahaba at emosyonal na wika ni Celine. Matagal na rin kasi niyang dinidibdib ng masasakit na sinasabi ng mga ito kay Larry. At ngayon, parang di na niya kinakaya. Napalakas din ang boses niya kaya lumapit na rin doon si Biboy. Mahal, kumalma ka. Hindi ako kakalma. At wala akong pakialam kung marinig man ako ng lahat ngayon. Sobra na. Grabe na ang pangmamata niyo kay Larry. Akala niyo siguro baliwala lang sa akin ang lahat, no? Pwes hindi, dahil ang totoo, nagtitimpi lang ako. Alam niyo ba, na ang taong tinaboy niyo ngayon ay ang siyang dahilan kung bakit nandito tayong lahat sa resort at may komportableng mga lugar na pwedeng pagpahingahan. Anong ibig mo sabihin? Si Larry ang nagbigay sa akin ng pera para rentahan ang buong lugar na to. Ayaw pa nga niya sanang ipaalam eh. At gusto niyang akuin ko ang pera. Ang dating binatang minamata niyo at inaapak-apakan dahil isa lamang hamak na magsasaka, may sariling negosyo na ngayon. May magandang bahay, may mga sasakyan at maayos na ang buhay. At ang lahat ng nakamit niya ngayon ay dahil sa pagsisikap niya. Oo, di siya nakapagtapos ng sekundarya. Di nakapagkolehiyo. Pero masaya at kontento na siya sa buhay niya ngayon. Aanhin mo naman ang diploma at medalya kung ang pagtrata mo sa iba ay dinaig pa ang taong walang pinag-aralan. Sa kabila ng mga nagawa niyo sa kapatid ko, ni minsan, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Sa katunayan nga, siya patong may gustong maging komportable kayo dito ngayon sa family reunion natin. At di siya nagdalawang isip na maglabas ng pera para magawa lang yun. Pero kanina, nang pinaalis na siya, narinig niyo bang nagyabang siya? Narinig niyo bang sinabi niyang siya ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat ngayon? Hindi, di ba? Sobra na kayo. Humihikbi na si Celine ng mga sandaling iyon. Hindi na rin nakaimik ang tiyahin pati ng iba nilang kamag-anak. Ngayon tatawagan ko ulit si Larry at pababalikan ko siya dito at ang ayaw sa kapatid ko at di pa rin siya tanggap. Umalis na kayo. Huling wika nito at lumayo na. Sinundan naman siya ni Biboy at pilit siyang inaalo. Nasa biyahe na rin noon si Larry nang magaling ang kanyang cellphone. Hilam sa luha ang kanyang mukha pero pinunasan niya agad yon nang makita ang ate Celine niyang tumatawag. Ate, panimula niya. Bunso, nasan ka? Nasa biyahe ako pabalik ate. Tinawagan kasi ako ni Lou at Francis na kailangan ko daw bumalik dahil kailangan daw ako doon. Pasensya na ate ha. Di na muna ako magkakasama dyan. Di na naman siguro nila ako hahanapin dyan kaya ayos lang. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang ipaalam sa kapatid ang totoong nangyari. Dahil baka mag-alala lamang ito sa kanya. Ngunit agad nangunot ang noon ni Larry nang marinig niya ang mahihinang hikbi ni Celine sa kabilang linya. Ate, umiiyak ka ba? Konti, pero sa kasiyahan lang to bunso. Pwede bang iwanan muna ang negosyo mo kahit ngayong araw lang? Bumalik ka na dito, kailangan kita dito. Pero ate, paano ang negosyo ko? Tumawag kasi si Lou eh. Ako nang tatawag sa kanila na sila munang bahala. Kinabahan naman si Larry dahil kapag tinawagan ni Celine ng mga kaibigan ay tiyak na malalaman ito ang totoo. Wag na po ate. Ako na lang po ang bahala at baka naman po kaya na nila yun. Sige po, babalik na lang po ako dyan dahil hindi pa naman ako masyadong nakakalayo. Pinal niyang wika. Kabado man dahil baka muli na naman siyang itaboy ng mga kamag-anak pero nilakasan na lamang ng binata ang kanyang loob at bumalik sa resort. Muli niyang ipinarada ang kanyang kotse at pumasok. Pagkapasok niya ay nakita niya agad ang kanyang ate Celine at ang mga kamag-anak nila na sa kanya nakatingin. Hindi niya alam kung aatras ba siya o magpapatuloy sa paglalakad para makalapit sa mga ito. Pero nabigla siya nang lapitan siya ng tiyahin at agad siyang niyakap. Patawarin mo ako, Larry. Kunot ang noo na nakatingin si Larry sa kanyang ate Celine na nakangiti na din. Hindi lang ang kanyang tiyahin ang yumakap sa kanya, kundi ang iba pa nilang kamag-anak na sinundan din agad ng paghingi ng tawad ng mga ito. Ayos lang po. Kalimutan na po natin yun. Nandito po tayong lahat para mag-enjoy at magsaya. Ngiti niya sa mga ito.
At nang makausap niyang ate Celine niya ay niyakap lamang siya nito ng sobrang higpit. Ikaw magsisinungaling ka pa talaga na kailangan mong bumalik doon. Alam mo palang nangyari ate? Oo, at hindi ako nagsisisi sa mga nasabi ko sa kanila. Kapatid kita Sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang? Talikuran man tayo ng ibang tao, basta tayo mananatili sa likod ng isa't isa. Ngiti ni Celine siyang ikinangati na lamang din ni Larry. Sa araw ngang iyon ay naging masaya ang lahat, lalong-lalo na si Larry. Kinabukasan na may bahagya pang nagulat ang binata nang makita ang iilan sa mga kamag-anak nila doon na dinalaw siya. May dala pang mga pagkain ng mga ito na para daw talaga sa kanya. Ganda-ganda na nga ngayon ang bahay mo, Larry Ganito katahimik ang pagpapayaman mo dahil kaunting balita na ganito na ang buhay mo hindi naman nalaman Ikaw na yata ang pinakamayaman sa mga kamag-anak natin Napakamot naman sa kanyang batok si Larry dahil ayaw niya talagang nasasabihan ng mayaman dahil nahihiya siya. Naku, hindi naman po, nakakaluwag-luwag lang. Nahihiya ng tugon. Asus, pero Larry, iho, nandito talaga kami dahil may pabor kami sa'yo. Pabor po? Sige po, wala pong problema, basta kaya ko lang pong ibigay. Pwede mo bang papasukin ng trabaho tong mga pinsan mo? Napangiti naman si Larry at hindi tinanggihan ng tiyahin at ang kanyang mga pinsan. Ngayon kasi na kaya naman niyang gawin iyon ay hindi niya ipagkakait sa mga ito. Marahil hindi man naging maganda ang mga unang tagpo nila pero walang balak si Larry na panghawakan iyon habang buhay para na rin sa kapayapaan ng kanyang utak at buhay. Pero syempre, limitado din ang gagawin niyang pagtulong sa iba dahil ayaw niyang umabot na ang mga ito sa puntong abusuhin na ang kanyang kabaitan. Sa ngayon, masaya na ang binata na makatulong sa kanyang mga kamag-anak para umangat naman ang kanilang mga buhay tulad na rin ng gusto ng mga ito. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Tagumpay ng Magsasaka.